Kumplikado ang ekspresyon ni Yu Shangrong habang siya'y nag-iisip, ayon dito, ang aking nakatatandang kapatid na si Yu Zhenghai, na naglalayong lupigin ang mundo at pasukuan ito, ang kanyang daw ba ay nasa ikatlong antas. Napansin ni Lasho ang pagbabago sa kanyang ekspresyon at, batid ang kanyang iniisip, nais ni Yu Zhenghai na gamitin ang daang bansa bilang kanyang talam upang pasukuan ang mundo, ngunit sayang, kulang siya sa kakayahan, nasa ikalawang antas lamang siya. Tumindi ang kuryosidad ni Yu Shangrong kaya't nagtanong siya, kung gayon, sino ang nasa ikatlong antas? Sumagot si Lasho, ang henyo sa espada mula sa hilagang kapital, si Gang Yuando, ay maaaring ang espada ng emperador. Si Emperor Yongshu, si Liu Ge, ay maaaring ang espada ng emperador. Nang marinig ito, nagtaka ang lahat ng tao sa Elder Pavilion. Nasaksihan na nila mismo ang pag-eespada ni Gang Yuando, isang tunay na kahangahangang figure. Sa usapin ng pag-eespada, talagang nangunguna siya. Gayunpaman, kung haharapin niya si Yu Shangrong, hindi sila naniniwalang matatalo siya ni Gang Yuando. Bakit ay rerango ng Pavilion Lord si Gang Yuando bilang ikatlong antas? Si Emperor Yongshu, si Liu Ge, ay tunay na sumuporta sa mundo gamit ang kanyang espada at maaaring tawaging espada ng emperador. Ngunit pareho ng patay ang mga lalaking ito, at ang paghahambing sa patay at buhay ay tila labis na malupit. Sa buong kasaysayan, maraming bayani ang lumitaw, paano maaangkin ng kasalukuyan na higaitan sila? Dahil hindi mapigilan ang kanyang panloob na pagdududa, magalang na nagtanong si Huawu daw, kung ganoon, ang kasalukuyang Emperor Yongqing ba ay tatawagin ding espada ng emperador? Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at dahan daw ang umiling, hindi. Binuksan ni Yongshu ang hangganan ng daang bansa at itinatag ang Great Flame Realm, si Yongqing ay nagmana lamang, hindi karapat-dapat sa titulong espada ng emperador. Agad na sumunod si Leng Luo ng isang tanong, si Gang Yuando ay tunay na mula sa hilagang kapital, ngunit isa lamang siyang nag-iisang cultivator na hindi nagtatag ng bansa o namuno sa mundo. Sa 100 taon bago siya namatay, nagtago pa siya sa isang kabaong. Bakit kung gayon ay matatawag siyang espada ng emperador? Ito mismo ang iniisip ng lahat, at lahat ng mata ay nakatuon kay Lasho. Nang may gana anyo, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at sumagot, hinamon niya ang kapalaran kasama ang langit at lupa, walang takot sa buhay at kamatayan. Ibinahin niya ang kanyang tono at walang pakialam na tumingin sa karamihan. Bakit walang sino man ang matagumpay na nakapasok sa siyam na dahon hanggang ngayon? Kung may isang magtatagumpay, natural niyang malilikha ang isang bagong realm at tatawaging espada ng emperador. Ngunit ilan ang bumagsak sa landas na ito, maliban kay Gang Yuando. Sa loob ng mahigit 10,000 taon, ilang dakilang cultivator ang bumagsak sa kalagitnaan, hindi mabilang ang humamon sa kapalaran kasama ang langit at lupa, lahat ba sila ang espada ng emperador? Hinimas ni Lasho ang kanyang balbas, tumango, at nanatiling hindi nagbibigay ng tiyak na sagot. Ang karamihan ay unang natigilan, pagkatapos ay nagkaroon ng pagkaunawa. Nang marinig ito, ibinaba ni Yu Shangrong ang kanyang ulo. Ang kanyang pag-eespada, na ipinagmamalaki niya, ay hindi man lang itinuring na ikatlong antas sa paningin ng kanyang master. Tama ang kanyang master, hindi siya maaaring tumutol. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pag-eespada ay nakikipagkumpetensya lamang sa paraan ng espada. Sinulyapan ni Lasho si Yu Shangrong at naisip, talagang bata pa ang mga bata, kung hindi kita kayang pangasiwaan, kung gayon ang aking 1,000 taon ay tunay na nabuhay ng walang kabuluhan. Nagpatuloy siya, maging ito man ang landas ng Taoista o Confucian, alinman ay hindi ang pinakamataas na antas. Walang espada ang nananalo sa pagkakaroon ng espada. Lahat sa mundo ay maaaring maging espada. Ang tubig ay nakikinabang sa lahat ng bagay ng walang pagtatalo, nananahan sa kung ano ang hindi gusto ng mga tao, kaya ito ay halos katulad ng tao. Pagkasabi niya nito, biglang tumaas ang kanyang kanang kamay, at sa pagitan ng kanyang hintuturo at gitnang daliri, isang espada forceful energy ang namuo. Ang espada forceful energy na iyon ay marahang nag-vibrate, nahahati sa dalawa. Ang dalawa ay naging 4, ang 4 ay naging 8. Sa harap ng reflection cave, ang sinaunang puno ay umugoy ng naaayon.
Ang matalim na forceful energy wind, tulad ng isang matalim na talam, ay hamampas sa mukha ng lahat. Sa kabutihang palad, lahat sila ay mga cultivator, sinanay at kayang tiisin ang bahagyang puwersang ito. Gayunpaman, ang demonstrasyon ng Pavilion Lord ang nagpaunawa sa kanila, kung ano ang ibig sabihin ng manalo ng walang espada. Bagamat naunawaan nila ang prinsipyo, ilan lamang ang tunay na makakamit nito. Ang ganitong uri ng kontrol ay hindi lamang nangangailangan ng masusing pagmaster ng primal energy kundi kinapapalubon din ng paghila ng mga dahon at paggalaw ng mga agos ng hangin habang nagtitipon ng primal energy. Kung walang mahigit 100 taon ng pagsasanay, halos imposible itong makamit. Si Yu Shangrong, na umaasa sa longevity sword sa loob ng maraming taon, paano niya ito mapapractice? Lubos siyang kumbinsido, sa puso at sa salita. Ang matandang demonyong si Lasho, sa isang demonstrasyon lamang ng pananalo ng walang espada, ay ganap na sumupil sa palaging mayabang na sword demon na si Yu Shangrong. Ang taas ng pag-iisip ang nagtatakda ng taas ng espada, ang pag-unawa sa espada ang nagtatakda ng antas ng pag-eespada. Ang araling ito mula kay Lasho ay isang komprehensibong pananaig kay Yu Shangrong. Natigilan si Yu Shangrong sa isang sandali, pagkatapos ay yumukod at sinabi, naliwanagan na ang disipulo. Ding, pagtuturo kay Yu Shangrong, ginantimpalaan ng 500 puntos ng merito. Pagpapayo kay Duan Masheng, ginantimpalaan ng 200 puntos ng merito. Ang kanyang puso ay pinaghalong maraming damdamin. Noong unang panahon ng kanyang pagiging disipulo, hindi kailanman itinuro sa kanya ng kanyang master ang pag-eespada ng may ganitong kaseryosohan. Sino pa maliban sa kanyang master ang makakausap sa kanya ng ganito? Napansin ni Lasho na iba ang ginamit na termino ng sistema. Ang isa ay tutoring, ang isa pa ay mentoring. Ang paglilinang ni Yu Shangrong sa pag-eespada ay hindi na talaga nangangailangan ng mentoring, ang mas kailangan niya ay tutoring. Biglang naalala ni Lasho ang nawawalang bahagi ng alaala. Gusto mo ba akong patayin muli? Tila, ayaw ni Yu Shangrong na ulitin ang nakaraan, ayaw niyang banggitin ang kasaysayang iyon, at labag sa kanyang kalooban. Magmuni-muni ka ng mabuti sa Reflection Cave. Pagkatapos iwan ang mga salitang ito, tumalikod si Lasho at lumayo, hindi dala ang longevity sword ni Yu Shangrong. Sumunod sina Leng Luo at Hua Wu Dao. Sa pag-alis ng 4 na elder mula sa Elder Pavilion, agad na gumaan ang mapaniil na atmosfera sa harap ng Reflection Cave. Pinanood ni Yu Shangrong ang papalayo niyang master, hindi napapansin kung kailan nagsimulang pawisan ang kanyang mga palad. Bigla niyang tinawag si Zhu Honghong. Tumigil si Zhu Honghong sa kanyang paglalakad, nanginginig. Ngumiti ng matamlay si Yu Shangrong at sinabi, halika. Pangalawang nakatatandang kapatid. Ako ay kabilang sa South Pavilion. Huwag kang kabahan. Sabihin mo sa akin ng tapat, huwag kang kabahan, nakapasok na ba ang master sa siyam na dahon? Hindi niya ito tinanong ng walang dahilan. Sa pag-eespada, ang kanyang pag-unawa at pagtatamo ay natatangi, bagamat alam niyang hindi siya katapat ng kanyang master, hindi siya dapat natalo ng lubusan. Iisa lamang ang maaaring paliwanag, iyon ay, nakapasok na ang master sa siyam na dahon. Si Zhu Honghong, nang marinig ito, ay agad na namangha, imposible. Pangalawang nakatatandang kapatid, anong siyam na dahon? Hindi ko alam, huwag mo akong tingnan ng ganyan, hindi ko talaga alam. Tahimik na nagmuni-muni si Yu Shangrong, ang makipaglaban sa langit at lupa ay ang maging espada ng emperador. Ngunit kung mawala maging ang buhay, ano ang kahulugan ng ikatlong ranggo? Naalala niya ang sinabi ni si Wuya, maaaring nakahanap ang master ng paraan upang sirain ang sukdulang limitasyon, kaya mataas ang kanyang pananalita. Sa pagkakataong ito, sa malaking bulwagan, umupo ang 4 na miyembro ng Elder Pavilion. Nagtanong si Lasho, 3 elder, bilang mga taong may malawak na karanasan at kaalaman, may alam ba kayo tungkol sa fragrant grass? Sumagot si Leng Luo, narinig ko na ito. Sinasabing tumutubo ang fragrant grass sa maliit na salt mount, kung saan baog ang lupa, walang tumutubong halaman, at nyebe sa lahat ng panahon. Si Panlit Ian, na may malawak na kaalaman at karanasan, hindi mas mababa kay Leng Luo, narinig ko rin ang tungkol sa fragrant grass,
isang bulaklak na tumutubo lamang sa isang araw, bumubukas sa umaga at nalalantes sa gabi. Ang mga bulaklak ay sunod-sunod na tumutubo ng tuloy-tuloy, kaya tinatawag din itong walang hanggang bulaklak. Bagamat napakahaba ng panahon ng pagtubo nito, ang mismong buhay ng fragrant grass ay napakaikli, kaya binigyan ito ng mga tao ng maraming iba pang pangalan. Walang hanggang bulaklak, na sumisimbolo sa walang hanggang pagtubo, hindi kailanman nalalanta. Nang marinig ito, yumukod si Huawu daw at sinabi, mayroon akong bagong natutunan. Umasa si Lasho na maaaring magbigay si Huawu daw ng ilang mahalagang impormasyon, ngunit tila nawalan ng saysay ang pag-asang iyon. Nagpatuloy si Leng Luo, ang mga katangian ng fragrant grass ay lubhang natatangi, kaya kakaunti ang nagnanais na magtanim o magpalago nito, at halos hindi na ito makita sa Great Flame. Bakit nagtatanong ang Pavilion Lord? Hindi agad sumagot si Lasho ngunit nag-isip sandali. Ang impormasyong ibinigay ni Leng Luo at Panlit Ian ay katulad ng kanyang nalalaman. Ang fragrant grass ay isang halaman mula sa kanyang bayan, na may napakaikling buhay. At ang halamang ito ay malamang na isang natatanging uri mula sa Gentleman Country. Si Yu Shangrong ay mula sa Gentleman Country, at ang sistema ay nagkataong nagbigay ng isang gawain na may kaugnayan sa buhay ng fragrant grass. Maaari bang ang nawawalang mga alaala ay may kinalaman sa pagkatao ni Yu Shangrong? Iyon ba ang dahilan kung bakit labis na nagsisi si Yu Shangrong nang siya ay mahuli? Sa pag-iisip nito, mga elder, may alam ba kayo tungkol sa Gentleman Country? Nang marinig ito, tila nag-isip si Panlit Ian, pagkatapos ay tumango at sinabi, ipinaalala ng Pavilion Lord sa matandang ito, tunay nga, nakasaad sa mga talaan na ang Gentleman Country ay sagana sa fragrant grass. Nakakalungkot, ang Gentleman Country ay wala na. Nagtanong pa si Lasho, bakit ito nawala? Sinasabing ang mga tao ng Gentleman Country ay may napakaikling buhay, tulad ng fragrant grass. Lubha nilang pinahalagahan ng fragrant grass at inalagaan itong mabuti, ngunit sa kasamaang palad, napakaikli ng kanilang buhay. Ang mga cultivator sa pangkalahatan ay may mahabang buhay, at sa paglipas ng panahon, ang Gentleman Country ay unti-unting natalo sa kompetisyon at tuluyang nawala ng walang bakas. Nagpatuloy si Leng Luo, nakakatawang isipin, ang Gentleman Country, tulad ng White Citizen, ay kabilang sa emperador sa ilalim ng langit. Ngayon, ang maliit na Salt Mount ay matagal ng bahagi ng Great Flame. Ang problema lang ay nababalot ito ng nyebe sa buong taon at walang naninirahan. Nagpatuloy sa pagtatanong si Lasho, nasaan ang maliit na Salt Mount? Yumukod si Panlit Ian at sumagot, hilagang kanluran ng Yong Province. Noong nakaraan, ang matandang ito ay nagtatanggol sa hangganan, itinaboy ang mga dayuhang tribo mula sa timog kanluran patungo sa hilaga at lubhang nasugatan at nahuli. Dinala ako ng mga tribo sa northern frontier, dumaan sa maliit na Salt Mount. Ang Blackwood Forest at ang maliit na Salt Mount ay hindi magkalayo, at ang maliit na Salt Mount mismo ay hindi malaki, bagamat malapit ako, hindi ko ito nakita ng personal. Pagkatapos, itinapon ako ng mga tribo sa Blackwood Forest, kung saan naranasan ko ang iba't ibang sitwasyon sa buhay at kamatayan at sa kabutihang palad ay nakaligtas. Nagsalita si Huawu daw, Pavilion Lord, ano ang layunin ng mga tanong na ito? Hindi sumagot si Lasho ngunit tumayo at sinabi, kung wala ng iba, maaari na kayong umalis. Ako'y magpapalam na, mahina magbigay ng impormasyon ang matandang ito, ngunit maraming tanong, hindi ko siya matiis. Yamang si Yu Shangrong ay mula sa Gentleman Country. Paano niya ginugol ang 275 taon mula nang maging disipulo siya? Nag-isip sandali si Lasho, pagkatapos ay dahan-dahang tumayo at sinabi, kung wala ng iba, maaari na kayong umalis. Elder Leng, manatili ka. Pagkaalis ni Panlit Ian at Huawu daw, nagtanong si Lasho, ano ang kasunod na pangyayari sa Heavenswheel Manor? Sumagot si Leng Luo, pagkamatay ni Moli, pinatay ni Jiang Aijian ang ikalawang prinsipe, si Liu Huan. Si Xiaoyu ay ulila ni Princess Yun Zhao, at sa proteksyon ng Empress Dowager, hindi na kailangang mag-alala. Ang pinakamahirap sa kasalukuyan ay si Jiang Aijian. Pinatay ni Jiang Aijian si Liu Huan.
Hindi ito inaasahan ni Lasho. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Aijian ay palaging maingat at atubiling magdulot ng gulo. Tila dapat ay nakabalik na sila ngayon. Para sa iba pang mga bagay, kailangan pa ring tanungin ng Pavilion Lord si Ming Shen.